Hey, kamusta kayo? May madali akong ipapakita sa inyo. Madali lang ito. Tungkol sa... Ang tawag nila ron ay peony. Sa iba, peony, peony, peony. Tayo mga Pilipino, ang tawag ay peony. Kaya, kongkoy ng anak ko peony. Papakita ko sa inyo kung anong klaseng halaman yon, kasi yung aking kaibigan sa Alberta Alberta ba sila, si Dadong at si Rose ay kumuha ng peony. Kaunting kaalaman tungkol sa peony. I think nilagay ni Dadong sa planter. Natutuwa ako at kung napakagaling niya iba talaga yung nagagawa ng may ibig, may hilig. Pag naibigan mo isang bagay, talagang masaya kang gawin to. Nakita ko sa mga gawa niya, talagang aktibo siya. At the more na tumagal pa ang mga spring at summer, the more na magkakaroon pa siya ng kaalaman. Isa lang masasabi ko sa iyo, Dadong, Rose, na walang maling paraan sa paghahardin. Yan ang sinabi sa akin ng matatandang mga hardinero dito sa bansang Norte America. At kung isa sa puso ninyo yung sinabi nila, ay tama yun. Sa mga pilosopo, of course, ignore nyo na lang. Pero walang maring paraan. Okay? Ang importante ay nasisiyahan kayo sa ginagawa ninyo. Alright, sabihin ko na sa inyo tungkol sabihin ko na sa inyo ang tungkol sa peony. Konting kaalaman na ipinasa sa akin ng mga kaibigan ko. Heto siya. Hindi nakukuha kasi yung luma kong camera ay hanggang ganyan lang, unless i-push ko pa kayo ng malayo. Pero sa aking kaliwa, peony. Sa aking kanan, last year ko to tinanim, ay eto siya. I believe mature na siya nung tinransfer ko. Kaya ito't mas malaki pa siya doon sa luma namin. What's going on? Dami mga tao pupunta sa cul-de-sac. Okay. Okay, may pakita ko sa inyo yung kakaibang may karakterismo itong ating peony na I think napag-aralan natin nung tayo ay nasa eskwelahan pa. Ito ay tinatawag na mutual beneficial relationship, something like that. Parang yung benepisyo nung papakita ko sa inyo ay parang maalala nyo yung classic tale sa atin ng kalabaw at ibon. Yung ibon nasa nakatindig sa paanan ng kalabaw. Anyway, he gets the view ng ibon at nakabubusog pa siya sa mga kulisap at na dumadapo sa kalabaw. At yung kalabaw naman, wala siyang kulisap dahil doon sa ibon na ang bigay lang niyang benepisyo ay pagpapakita ng kapaligiran na sa likod niya nakadapo. At syempre, nakakain naman ng ibon yung mga kulisap. something like that, di ba? I'm sure na kainin niyo yung explain. Okay. Kung titignan niyo sa malayo, isang ordinary lang na peony or peony. Ngayon, pero kung titingnan niyo, lalapit kayo, may manonotice kayo sa kanya. Sabihin niyo, I'll give you may nanonotice ba kayo dito sa kabila?
I hope na focus ng maayos. May nakita ba kayo? Mga langgam. Napakarami nila. Bawat buds ay may langgam. Nung sinabi ito sa akin noon, many years ago, sabi ng kaibigan kong si Barry at ang iba pa mga hardinero dito. Kasi napapansin nila na madalas na ako maghardin. Sabi nila, tingnan mo to. Alam mo ba kung bakit may langgam? Tingnan ko nga, oh may langgam nga no? Sabi ko, bakit may langgam? Ano nangyayari? Oh no, kawawa naman yung halaman. Hindi na siya bubulaklak. Sabi, alam mo, binubulungan daw ng langgam na bumuka ka na, bulaklak. Sabi naman ng mga ibang kasabihan, kinikiliti daw ng bulaklak, kinikiliti ng langgam ang buds ng peony para bumuka na siya, magising na siya at bumuka at ipakita niya kanyang ganda. At naniwala naman ako. Kaya tuwan-tuwa ako. Every time na makakita ko ng peony, titingnan ko at sure enough, meron nga mga langgam. Okay, wow! Meron pa. Bawat peony or peony, yung mga langgam. Pero itong katotohanan mga kaibigan, ito yung tinatawag na lalang yung kwento ko sa inyo, barely a kwento. Kalabaw at yung tagak or ibon. Diba? Ganito rin ang sistema nito, ang senaryo. Kaya may mga langgam dyan dahil nasa-sense nila at kinukuha nila yung nectar na nanggagaling dito sa peony or peony. Yun ang kanilang reward. Ito namang peony or peony, ito namang halaman, ang kanyang ganansya ay ang benefit ng mga langgam sa kanyang katawan or sa kanyang mga buds ay makikita ninyo, walang ibang insekto dito. Walang ibang insekto dito na magha-harm sa peony dahil nandiyan ang kanyang mga bodyguards. Nandiyan ang mga langgam na ready i-defend, ready labanan, kainin ang sino mang mga insekto nilalapit dito para masira ang peony. Come on, focus. Ang galing, ano? Kaya sabi nga nila, kamuti mo yung likod ko, kakamutin ko rin yung likod mo. Parang gano'n, I'm sure makakaisip pa kayo ng mga ibang mga paghahambing nito. Pero yan ang madaling kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Ngayon alam nyo na, kaya makakakita kayo ng peony sa inyong paligid, lalo na dito sa North America, napakarami nito at napakaganda ng bulaklak niya. Ito na yung panahon, i-upload ko ito ngayon para magkaroon kayo ng pagkakataon. Makita pa lang na buds pa lang sila bago bumuka. Yung iba buka na ngayon, kasi yung iba galing sa farm at ito natural. Kaya ito yung tamang pagbuka niya. Next week, meron na yung napakagandang bulaklak. Ang iba mahilig talaga dyan, pinupuno nilang hardin. Kung meron mang hindi nakakagusto dito, ay napakadali ng bulaklak niya. Ilang araw lang, nakupas na. At hindi na siya magiging magbubulaklak uli, one time lang. Kaya, pero may maganda silang mga dahon. It's like a bush na lang. Kaya, yun lang ang kwento ko sa inyo. At upo ako dito sa aming bench na huwag kayong mag-alala. Gagawin natin yan ng pagagandahin natin yan sa tamang pagkakataon na makuha ko. We will rebuild this beautiful bench. Tingnan nga natin ito kung meron. Sige nga, lakay. Itong isa, if you look closely, come on, focus. Meron siyang langgam. I like this. Ito yung mature na sa amin kasing tanda to ng bahay. Almost kasing tanda ng bahay to. Kaya kita niyo yung dahon niya, mas pino kesa dito sa nga pala, may bebas lang kulay. Obviously, kita niyo na ko ng maging kulay niya. Okay. Alam ko meron kaming puti Marami akong mga nilagay sa sulok-sulok. Kayong bahala pag maghaharing kayo kung saan nyo ilalagay. I think maganda siya sa mga corner. Tulad yan, corner. Meron ako dito, corner din yan. At
At meron pa ron. I don't wanna, marami pa sila. Pero yung iba, mga bata pa talaga eh. Kaya hanggang doon na lang. At teka, papaalam ako sa inyo. Kumukupas na mga tulips. Panahon naman ngayon ng mga peony. Sabi nga ni Juniorita, tatay peony. At iba pang mga bulaklak. Kung maghahardin kayo, maganda yung laging bago kumupas ang isang bulaklak na nauna nang magbunga, mag-bloom, sabayan nyo ng susunod naman, ng isa na naman. Hanggang, kung kaya ninyo hanggang dumating ang fall. Kaibigan, padayon.